Ayan, good evening mga idol. Ito na naman tayo upang muling magkwentuhan. Sana ay patuloy nyo akong samahan sa maikling sandali nitong ating programa. Alam nyo mga idol, balikan lang natin yung napanood nating video doon sa ating kapwa vlogger na ang tinalakay niya ay tungkol dito sa reconciliation. Alam niyo ba mga idol, tama yung sinabi ng vlogger na ang ating Pangulong Bongbong ay hindi tanga para tanggapin yung kanilang hinihinging kondisyon. Dahil alam ng ating Pangulo na kung tatanggapin niya yun, aabusuhin lang siya. Dahil kasi nga, ang nais nilang mangyari para makipag-reconciliation sila, pauwiin at pabalikin dito ni Bongbong ang dating Pangulong Duterte. Akala kasi nila, ganun lang kadali yun. Ang sabi pa nga ni Bongo, napanood ko rin yun, makikipag-reconciliation lang kami kung pababalikin mo rito ang dating Pangulong Duterte. Sa mga ganung estilo ng kanilang pananalita at kondisyones, hindi tama yon. Bakit? Estilo ng NPA at saka ng Communist Party, yung ganyang style. Walang iniwan sa military versus NPA. Hindi ba ang NPA bago makipag-kasundo o makipag-pisto, maraming hinihinging kondisyon? Ganon ang style nila. Kaya parang ang mangyayari dyan, si Bongbong ang military, sila ang NPA, na gusto nila makipag-pisto. Hindi reconciliation ang gusto nila mangyari, kundi pisto. Bakit? Kapag pinagbigyan ng ating Pangulo yung gusto nilang mangyari, aabusuhin siya. Tama yung sinabi ng vlogger. Ulit-ulitin yung mga ginagawa, then makikipag-pisto ulit. Kaya, maging ako, tama yung sinabi ng vlogger, hindi na tanga ang ating Pangulo para sundin yung kagustuhan nila. At sinabi naman ng Pangulo, hindi ako makikipag-reconcile ng dahil lang sa mga kondisyones. At magandang stand niya. Makikipag-reconciliation ako sa inyo nang walang anumang kondisyon. Ganun ang tamang proseso. Ngayon, ang sabi ni Bongo, kayang-kaya daw pabalikin dito ng ating Pangulo, si Duterte, dahil kung gaano kabilis niya pinadala sa ICC si Digong, ganun din niya kabilis mapapabalik dito. Mali, hindi po ganun. At tama yung sinabi ng vlogger, hindi tanga si Bongbong. Alam ni Bongbong malalagay siya sa alanganin kung siya ang magpapauwi sa dating Pangulong Duterte. Bakit? Una, hindi naman siya nag-file ng kaso. Hindi siya nagsampa ng reklamo. Tinugon lang niya yung kahilingan ng ICC para damputin si Digong dahil nga may isinampang reklamo sa kanila. At hindi naman yung ICC ang direktang pumunta rito para kunin si Digong, kundi ang mga Interpol. At palibasa tayo, may commitment sa Interpol. Siyempre, hindi natin natatanggihan na hindi ibigay ang kanilang kahilingan. Dahil pag tayo naman ang humiling para damputin yung mga tao na wanted dito sa ating bansa, na nagtatago sa ibang bansa, tinutugon nila. Kaya nung sila naman ang humiling sa atin para damputin yung tao na nandito sa ating bansa, give and take lang. Ngayon, ang gusto mangyari ni Bongo, si Bongbong ang magpabalik.
So, siguro, ang katiwiran niya, si Bongbong ang nagpadala eh. Mali po yun. Kinuha si Duterte dito na sa tamang proseso. Bakit? May kaso eh. Kailangan, bago pabalikin dito, ang dating Duterte, dadaan din sa proseso. Sa paano paraan? Magpapile sila dapat ng petition para papabalik dito si Duterte. I-withdraw yung isinampang reklamo. Pero ang tanong, sinong gagawa nun? Si Bongbong? Hindi. Walang karapatan ng ating Pangulo para panghimasukan yung reklamong isinampa sa ICC. Unang-una, wala siyang kinalaman doon. Ang dapat doon, nabanggit ko na yan doon sa una kong video, kung sino ang nagsampa ng reklamo, yun ang kanilang kausapin para mapabalik dito si Duterte. I-withdraw nung nagsampa ng reklamo yung kanilang isinampang reklamo sa ICC. At sa tulong ng ating Pangulo, papabalik yan. Pero kung direkta ang ating Pangulo na magpapabalik, hindi mangyayari yun. Bakit? Kahit Pangulo siya ng ating bansa, pagdating doon, wala siyang silbiron. Oo, gagalangin siya, rerespetuhin siya. Pero, hindi pwedeng ibigay yung kahilingan niya nang hindi dadaan sa tamang proseso. O sino bang nagsampa ng reklamo? Hindi ba yung mga biktima? O sa tulong ng ibang tao pa na kagaya ni Trillanes, tama yung sinabi ng vlogger, bakit hindi si Trillanes ang kanilang porsigihin magpabalik dito? Di ba, tama? Hindi nila magagawa kay Trillanes yun. Bakit? Alam nilang hindi sila sasangayunan. At sabi nga ng vlogger hanggang may Trillanes the 4th, the 5th, the 6th, wala kayong magagawa. Kaya nga, akala nila ganun lang kadali ang proseso para pabalikin dito. Para namang, ito si Bongo, senador pa naman, parang hindi naman pakit naman sabihin tanga. Di ba? Alam niya tamang proseso pero ayaw niyang gawin. Bakit? Kalaban din niya si Trillanes kalaban din ng mga Duterte yan At hindi yan papayag. Oo. Tapos, ididiin nila si Bongbong, pipilitin nila. Babalikin dito. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, ang ating Pangulo, sa simula pa lang ng kanyang panunungkulan, tama yung sinabi ng vlogger, puro batikos lang inabot. Puro pagpupula. O, di ba? At tama rin yung sinabi ng ating kaibigang vlogger, hindi si Pangulong Bongbong ang nagsimula ng gulo. Sila. Mula nga naman kay Digong, sa mga anak, hanggang sa mga alipores, nalipusta nila ang ating Pangulo. O, di ba? Tama. At tama nga naman, kahit ako, sang-ayon ako, sila ang pinagmumula ng gulo. Sila ang gumagawa ng gulo. Hindi ang ating Pangulo. Di ba? O pagkatapos, sila panghihingi ng kondisyon para makipag-reconciliation. Ganyan ang mga NPA. Kapag gumawa ng aliwaswas at kaguluhan, pagka gusto makipag-pistok sa militar, humihingi ng kondisyon. O. Yun, kahit tayong mga taong bayan, alam na natin yan. Hindi lang naunawaan ng iba natin mga kababayan yung sistema. Nabubulag sila at natatangay sila doon sa mga ling impresyon nitong kabilang panig. Meron pa nagsabi, bakit daw yung mali lang ang tinitingnan sa nagawa ni Duterte? Ba't daw yung magandang ginawa hindi na tinitingnan? O i-balance natin. Sabihin na natin, totoo may magandang nagawa ang dating Pangulong Digong sa kapanahonan niya. Pero, mas marami ang kanyang nagawang mali. Bakit?
Mapupunta ba siya sa dahig kung tama yung mga ginawa niya at kung mabuti? Masama yung ginawa niya, di ba? Kaya nga, kinasuhan siya ng violation against humanity. Mabigat ang kaso ng dating Duterte, kung tutusin. At kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, ayun nga, sabi ng iba, baka doon na siya mamatay. Hindi man siya bitayin doon, mabubulok na siya sa kulungan doon. At yan ang pinaghihimutok itong kabilang panig. Oo, palibasa sila, totoong nakinabang sa poder ng Duterte. Yan ang totoo nun, nakikinabang sila. Pero yung mga naargabyado at perwisyo, hindi na nila tinitignan yun. Hindi na tinitignan. Doon sa mga pinirwisyo ng panahon ng panunungkulan ng ating dating Pangulong Duterte. O yung pagsuko ng soberenya, sinuko daw ang soberenya dahil kay Digong, binigay sa foreigner. Bakit? Noong panahon ng panunungkulan ng ating dating Pangulong Digong, hindi ba niya sinuko ang soberenya natin? Sa mga DOH? Sa WHO? Sinuko nga, buong bansa sinuko. Bakit? Sabi nga ng Gwen Garcia sa panahon ng panunungkulan niya during pandemic time, ako walang nilabag sa ating konstitusyon, pero kayo marami. Di ba? Una yung nilabag, sabi ni Gwen, yung karapatan pantao. Tapos, sabi niya, yung sarili nating batas, wala na. Ang sinusunod natin batas ngayon, foreign policy. Totoo naman eh. Pag binalikan natin yung panahon ng pandemic, wala na yung batas natin. Hindi ba pagsuko yun? Kaya katuwiran, pandemic eh. Buong mundo naman eh. Hindi katuwiran yun. Alam nyo kung ang Pangulo natin nung panahon ng pandemic, yung matandang Marcos, gagayahin niya ng Taiwan. Ang Taiwan hindi nag-lockdown. Hindi sinuko soberenya nila. Hindi pa payag ang matandang Marcos na gano'n. Sisiyasatin niya munang maigit, aaramin niya kung ano ba yan. Kung makakabuti ba yan o makakasama sa atin. At tama rin yung sinabi ng presidente ng Taiwan. Kung totoong pandemic yan at nakakamatay, wala tayong magagawa. Pero marami tayong ospital dito para gamutin. Pero kung mamamatay yan, mamamatay talaga yan. Ba't mo ilalakdown ng bansa mo? Di ba? Yun lang pag-lockdown natin, pagsuko na yun eh. Bakit? Eh, batas na nila sinusunod natin. Sabi nga ni Gwen eh, yung batas natin hindi na nasusunod. Kung pagsuko sa soberenya pag-usapan, siya ang unang nagsuko ng soberenya natin. Ngayon dito, isang tao lang isinuko natin, hindi yung buong soberenya. Bakit? Eh, pinatutupad pa naman natin yung batas natin dito eh. Hindi naman batas ng dahik ang nasusunod dito eh. Di ba? Kaya sa totoo lang, pangit lang sabihin at pangit lang ibulgar, nadadala ng maling sistema yung mga tao dahil nga sa simpatya dito sa dating Pangulong Duterte. Di ba tama? Ay may batas naman daw tayo, ba't hindi dito hatulan? Tama! May batas tayo rito, pwedeng hatulan dito yon. Pero ang tanong, kaya nyo bang pabalikin dito? Para dito hatulan? Totoo yan, sa panahon natin, pwede nang hatulan dito. Kasi, wala na siya sa panunungkulan eh. At tama rin naman, meron tayong mga hurado rito. May kakayahan ng ating husgado para litisin siya. Pero nung mga panahong isinasampa pa ang reklamo, walang magagawa. Kaya nga doon sa ICC isinampa yung reklamo eh. Pwede mo ba kalabanin ang Pangulong Digong nung panahon niya? Pwede mo siyang kasuhan? At yung panahon ng ating dating Pangulong Digong, yung ipinupula ngayon kay Bongbong Marcos na bangag, adik, pwede mo ba sabihin kay Digong yan? Eh, hindi nga sinasabihan adik. Nagpapatukhang eh. Di lalo, pag sinabihan mong adik, baka itukhang ka yan. Di ba? Pero ang Pangulo natin, mabait. Wala kang maano sa kanya.
Kaya lang hindi naunawaan ng iba nating mga kababayan. Nakikisakay at nakikiayon lang doon sa kabilang partido. Hindi tinitingnan ang sitwasyon ng ating bansa. At totoo niya, maraming nagawang accomplishment ang ating Pangulo, hindi nyo lang alam. Yung South China Silang. Oh. Yung pagpupunta ng mga makabagong armas militar. Diba? At yung mga ibang proyekto pa niya, na ngayon nailunsad na at ipinapakita na unti-unti. O, ito tanong ko kayo, anong nagawa nyo? Ayun nga, sabi ng vlogger tapos na ang halalan, inihalal kayo ng tao, magtrabaho na kayo. Trabahuin nyo na dapat yung trabahuin, huwag yung kung ano-ano iniintindi nyo. Sayang ang boto ng tao sa inyo. Ay sabi nga ng vlogger ang pakit ng pakinggan, pero totoo. Si Bongo, hindi tumakbong senador para sa bayan. Senador siya ng mga Duterte. Which is, sa nakikita natin sa kanyang mga estilo, tama. Bakit? Nasa panig siya ni Duterte. Ang pinakikinggan lang niya yung side ng mga Duterte. Alam niyo mga idol, kung talagang kayo ay tapat sa inyong tungkulin at manunungkulan sa bayan, tulad ako. Simpleng mamamayan lang, may tungkulin din ako sa aming barangay. Tumutupad ako ng naaayos sa tuntunin. Pag ikaw may tungkulin, dapat nasa neutral ka. Babalansehin mo. Hindi yung magiging one-sided ka lang. Diba? Tama? Ganon. Sisang nanunungkulan, ano naman ang tungkulin na tinanggap mo, tumakbo ka, kagaya nga, senador ka. Maging balanse ka. Hindi yung makita mo, sisilipin mo agad. Pupulaan mo. Paano ka makakatuwang ng ating Pangulo kung ganyan ang estilo mo? O di ba? Ngayon din ang ating mga kongreso. Bangayan dito, bangayan doon. Puro impeachment ang inaatupag. O. Paano makakapagtrabaho ng maayos? Kaya nga gustong makipag-reconciliation ng ating Pangulo para magampanan na yung trabaho ng bawat isa sa inyo. O. Sangayon ako doon sa sinabi ng vlogger, magtrabaho na kayo. Tapos na ang eleksyon. Gampanan nyo na yung tungkulin nyo. Masakit lang pakinggan yung mga sinasabi ng iba nating vlogger sa nakikita nila. Totoo yun. Kahit nga ako, sinasabi ko na rin magtrabaho na kayo. Gampanan nyo na yung trabaho nyo para makatulong kayo sa ating Pangulo sa pangangalaga ng kaayusan nitong ating bansa. Hindi yung nakapanig kayo sa isang ano lang. Nakasuhan yung tao, nananahimik na ron. Ano pa ang hinaano nyo? Tama nga yung sinabi na kiyaw-kiyaw kayo ng kiyaw-kiyaw. Kayo ang nagpapagulo ng bayan. Oo. Hindi ang ating Pangulo. Ngayon, pag gumulo na, isisisi nyo sa Pangulo. Balikan natin yung matandang Marcos. Ganyan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Gumulo yung bansa noon. Panahon ng matandang Marcos. Tapos isinisisi sa matandang Marcos. O, parang ganyan ang nangyayari ngayon. Lahat ng kaguluhan sinisisi sa ating Pangulo. O, ay nung nabuisit, binaba ang batas militar. Pagbaba ng batas militar, may isa wala nakaporma. Naglayasan. Mga pag nabuisit itong ating Pangulo ngayon gayahin yung estilo ng ama niya Layasan kayo lahat dito. Mawawalang silbi Senado at saka Kongreso pag binaba ang batas militar. Kaya huwag nyo nang antayin mangyari pa at maulit yung ganong sistema. Kasi nauulit na naman yung mga kaguluhan, yung mga hindi pagkakaunawaan, nauulit Ganyan-ganyan ang panahon nun bago magbatas militar. Kaya, huwag nyo naman samantalahin at abusuhin ang kabaitan ng ating Pangulo. O, mabait siya. Hindi siya kasing lupit ni Duterte. Yan nga sabi ko at sabi ng mga ibang vlogger kapag ang presidente raw, mabait, tahimik, inaabuso. Pero pag malupit at mabalasik tulad ni Duterte,
Oh, may nakaporma ba kay Duterte noong panahon niya? Wala, di ba? Kaya naman lalo umabuso. O, kung hindi ba naman umabuso, bakit siya ngayon nasa dahig? Marami pang masasabit sa kaso niya, kagaya ni Bato. O, si Bongo, sabit na rin yan. Si Sara, marami. Lahat ng may kaugnayan sa panahon ng panunungkulan ni Duterte na nagkaroon ng kaso ng violation against humanity, lahat kayo, liable kayo doon. Bakit? Kayo mga nanunungkulan eh. Nasa poder kayo ng panunungkulan ng mga panahong yun. Kaya, liable kayo, sabit ka talaga kayo doon. At antayin nyo lang. Yung nga, sabi na nga, may lalabas na warrant to arrest para sa inyo. Kaya ang ating Pangulong Bongbong, relax lang, alalay lang, simple lang. Dahil alam niya, mangyayari. Oh. Pero hindi niya gagawin yung gusto niyo mangyari. Na makikipag-reconcile siya sa inyo dahil sa kondisyon. Hindi gagawin yun. Tama yung sinabi ng vlogger. Hindi tanga ang ating Pangulong Duterte para gawin yung gusto nila. Di ba? Tama? Hindi, tinatalakay lang naman natin yung ganito sistema dahil nga napapanahong issue. Oo. At nakikita natin yung sitwasyon. Di ba? Halos lahat ng mga tumakbo ngayon kalaban ng ating Pangulo. Ngayon, ang tanong, paano titino ang bansa? Tapos pinagre-resign. Pinagre-resign ng ating Pangulo. Bakit? Ang tanong, bakit? Diba? Kayo gumagawa ng kalokohan, kaguluhan, tapos ang Pangulo ang pagre-resign ninyo. Parang pangit yata, mali, di ba? Oh. At hindi siguro gagawin ng ating Pangulo na magre-resign siya. Sinabi na niya yan, may nagtanong sa kanya eh. At may umano sa kanya tungkol sa resignation eh. Tama yung sinabi ng vlogger, hindi na mangyayari na mapapatalsik yung basta-basta ang mga Marcoses. Kasi nga may umulan na rin yan eh. Mawawalang mga Marcos sa panunungkulan, pero muling magbabalik. Ang tanong, nawala ba? Nawala. Ilang dekada. O ngayon, nagbalik. O ito, yung anak. Di ba? At pag sinundan ito ni Bongbong, yung yapak ng kanyang ama, dahil may mga iniwang proyekto si Marcos na hindi natuloy, kagaya ng National Recovery. O. Kung pag ipagpapatuloy ng ating Pangulo ngayon yan, malaki kagiginawa ng ating bansa. Pero, paano matutuloy yan kung ganyan, bangayan dito, bangayan doon? Di ba? Kaya sana makipagtulungan na kayo sa ating Pangulo, hindi yung puro kayo batikos. Pinupulaan niyo yung Pangulo. Bakit kayo? Malinis ba? Di ba? Ang sabi nga ni Kristo nung panahon niya eh, nung inuusig yung isang tao eh, kung sino ang hindi nagkasala sa inyo, siya ang unang dumampot ng bato at batuhin nyo ang taong yan. Alam ni Kristo na walang hindi nagkasala lahat eh. Ganon din dito. Kaya lang, maraming Poncio Pilato rito eh. Naghuhugas ng kamay. Oo. Ayan ha, napagkukwentuhan lang naman natin, binabalikan lang natin yung sinasariwa natin yung mga pangyayari at sinususugal lang natin yung napanood natin doon sa kapwa natin vlogger. Wala siyang sinabing mali doon, puro tama lahat yun. Oo, mabalasik nga yung mga binitawan niya salita doon eh, kaysa sa mga sinasabi ko ngayon eh. Kasi nga, wala eh. Naaabuso na talaga ang ating Pangulo, sa totoo lang. Aminin nyo siya hindi, naaabuso. Yung kanyang kabaitan. Sabi na nga, yung butas daw ng karayon, nakikita. Pero yung butas ng palakon, hindi nakikita. Sana yung mga talinhagang salita, mangyari sa atin. Ano sabi sa talinhaga?
bago mo linisin ang bakuran ng iba, linisin mo muna yung bakuran mo. O, di ba? Ngayon, sa panig ng mga Duterte, bago nyo linisin yung sa kabilang panig, ang linisin nyo muna yung sa inyo. Ulitin ko, tama yung sinabi ng vlogger eh. Kayong mapaggawa ng gulo eh. O, hindi naman ang ating Pangulo eh. Pagkatapos, yung lahat ng kagulungan, sa kanya nyo ipapasa. O, ulitin ko yung nangyari sa amin nung sa barangay namin. Yung binitawan salita ng aming barangay captain. Sabi niya, may hinawakan kaming kaso. Mediation proceeding. Yan ang sabi niyang hirap sa inyo eh. Nung nasa kasarapan kayo ng pagbabarkadahan nyo, hindi kami kasama. Kayo-kayo lang. Ngayon nagka-problema na kayo. Sangkot na kami. Kasama na kami. O, parang ganyan ang nangyayari. Nung magkakasama sila noong panahon ng panunungkulan ni Duterte, hindi kasali si Bongbong. Pero ngayon, may kaguluhan na, kasali na. Di ba? Sa kanya na pinuputok lahat ang sisi. Okay no ha, salamat ng marami. Tayo naman nagkukwentuhan lang. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, siyempre, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para maging updated din kayo sa ating mga video. Diba? Tama? I-like and share nyo na rin ang video nito para marami na rin na makaalam. Sana ang ating mga kababayan na nakapanood ng video nito, unawain nyo. I-balansin nyo ang pangyayari. Huwag kayong maging one-sided. Oo. Tignan nyo magkabila. Salaminin nyo yung mga nakaraan. Kasi unang-una, ang tanong, bakit siya ngayon nasa dahig? Bakit siya na ngayon nasa ICC? Anong dahilan? O, di ba? Kung tunay ka at matinong presidente, hindi ka makukulong. Oo. Sabihin na natin, may mga nagawang mabuti. Sa 100% siguro, ang nagawa nun, wala pa yata 70%. Oh. Pero, sa kasamaan, sa 100%, baka 99.9. Di ba? Tayo, sasabihin lang natin yung totoo. At nakikita naman natin. Di ba? Oh, paano? Hanggang dito lang. At samantala ako nagpapaalam. Hanggang sa susunod. Ito yung lingkod, si Boyet.